Kamustahin naman natin ang sitwasyon at ng mga turista na dumadagsa sa City of Pines ngayong holiday season. Ating pong makakapanayam si Baguio City Mayor Benji Magalong. Mayor Magalong, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Si Yusek Edu po ito at kasama si Chi Atienza. Good afternoon, Yusek Edu and Miss Chi. Good afternoon din sa ating mga viewers. Mayor, alam naman natin, dagsa ang ating mga turista sa favorite Christmas destination ng mga Pilipino, ang Baguio City. As of yesterday, umabot na po sa ilang libong turista ang inyong naitala sa Baguio nitong nagdaang Christmas celebration. At ilan pa po ang estimate na arrivals na inyong nakikita ngayon namang papalapit ang bagong taon? Well, alam mo kasi ang behavior ng tao pagdating sa New Year na paalis na ng Baguio, Yusek Edu, no? Mas marami umaalis na kasi gusto nilang, siguro gusto nilang mag-celebrate ng New Year sa kanilang kanya-kanyang tahanan. Kaya bumababa yung number of tourists doon. Kaya minomonitor naman namin, pero significant ang increase ng tourists, especially this December. Mayor, si Chi po ito. Sa ngayon, hindi po maiwasan na ilan sa mga umakyat sa City of Pines ay may dalang sariling sasakyan na dahilan ng mabigat na daloy ng trapiko. If I can recall, mga 2 weeks ago, kasama po natin dito, si Nino Corpus, umakyat nga po dyan, pero pagbaba daw po medyo na traffic ng matindi dahil sa Cannon Road. Kamusta po ang inyong traffic management ngayon sa lungsod? At nakatulong po ba ang pagbubukas ng Cannon Road matapos ang rehabilitasyon nito? Yeah, malaking bagay. Malaking bagay yung pagkakabukas. In fact, it was the initiative of the City Peace and Order Council at yung ating BLIS Council na ibuksan ng Cannon Road for two-way traffic, but only for light vehicles. Pinapabawal namin yung mga six-wheelers doon o yung more than 10 tons. Tapos, ang laki ng diferensya, unlike nung more than a week ago na lahat ng sasakyan halos papasok ng Baguio o kaya palabas ng Baguio dumadaan ng Nagilian o kaya lalo na doon sa Marcos Highway, talagang minsan maabot pa nga ng 2 oras o minsan 3 oras pa papasok lang ng Baguio. Kaya laking bagay talaga ang pagbubukas ng Cannon Road. Pero hindi pa tapos ang rehabilitation ng Cannon Road. Tuloy-tuloy pa rin ang rehabilitation. Bilyon pera ang ginagastos para ayusin ang Cannon Road. Mayor Benji, speaking of roads, alam namin itong Teachers Camp Road na buksan din po sa trapiko para maibisan yung trapiko dyan sa lungsod natin. Hanggang kailan po ba ito ipagagamit at open pa po ba up to now? Yeah, hanggang January 13. This is the 3rd time that I requested our Vice President Sara and Secretary of Education na kung pwede sana payagan muna yung mga sasakyan na gamitin muna yung Teachers Camp Road. Kasi malaking bagay yung diversion na yun, nakaka-ease talaga, nakaka-mitigate talaga yung congestion na nangyayari dyan sa Leonard Wood Road, especially yung papuntang Pacdal sa Botanical Garden. So hanggang January 13, patas magre-request ulit tayo sa ating Vice President. That's good news po, no? Pero sa kasalukuyan, ano-ano po yung mga tourist spots sa Baguio ang dinadagsa at pinupuntahan ng mga bisita natin ngayon sa City of Pines? Meron po bang bago? Well, tuloy ganun pa rin yung ating Botanical Garden, yung mga parks natin, Burnham Park, yung Session Road, yung ating mga heritage sites tulad ng Cathedral, yung ating Dominican, yung Mirador Hill. Meron tayo yung Stone Kingdom na malapit sa boundary ng La Trinidad. At John Hay, of course, John Hay Wright Park. Yung mga traditional na mga tourist spots natin, inaayos pa natin mabuti, nag-create pa tayo ng mas maraming parks para talagang para meron maraming pupuntahan yung ating mga bisita. At the same time, meron na rin kaming programa together with our partners from Benguet province, especially yung ating mga municipalities adjacent to the city of Baguio, yung tinatawag nating tourism circuit. Ito naman nakikita natin ngayon, yung nakita niyo yung fountain, yung bago naming binuksan na fountain na about 3 months ago. Ito na yung pinakamahabang fountain. Ito yung reflection pool sa harapan ng Mansion House mismo. Yung one naman natin, yung Burnham Park, yung lake naman natin, umpisa na next year ang yung rehabilitation niya at the cost of 700 million.
So umpisan muna natin to sa 100 million, then another 200 million before the end of this year. And then multi-year na project yan, abot yan mga 700 million. Alright, Mayor Benji, kamusta naman po ang police visibility sa lungsod ngayon? Paano nyo po napapanatili, Mayor, yung katahimikan at seguridad sa lungsod ngayong holiday season? At hindi lang po yung security, Mayor, alam natin yung mga COVID cases, medyo may trend ngayon na pataas. At alam namin, ang Baguio ay isa sa mga mahusay pag-implement ng mga health protocols. So may mga nire-revive po ba kayo dyan mga health mask na mga mandatory face mask requirements po ba, Mayor? A good question, Yusek Edu. In fact, 3 weeks ago, nagbigay na ako ng directive sa ating mga, through our PIO at sa ating health department, na mag-publish na o mag-post na sa social media at magkuha na rin ng press release na we are already encouraging yung use of face mask, especially sa crowded areas, sa loob ng mga public transport. Dahil nga talagang anticipated namin na tataas dahil lumalamig, tapos tumataas yung mga cases namin ng flu. At ito nga, namomonitor nga namin na tumataas din yung cases namin sa pagdating sa COVID. Pagdating naman sa ating security at safety, nakakatuwa na minomonitor natin yung number of cases, index crimes, I'm referring to index crimes, from 24 December, starting 5 o'clock p.m. hanggang sa 7 o'clock the following day ng 25 December, lumalabas na dadalawa lang yung kaso dati dahil talagang police visibility. Alam mo, kilala sa Baguio City sa talagang nakakalat yung ating mga kapulisan. Very efficient ang ating kapulisan doon, especially the aspect of deployment at yung mga preemptive actions na ginagawa nila. Kaya bumaba na yung ating crime volume sa siyudad ng Baguio if you compare it to last year. In fact, ang pagbaba is umabot na ng 48%. All the while, akala ko 43%. Yung pala, talagang significant, 48%. Napapansin namin na tumataas yung vehicular accidents namin, VTAs o vehicular traffic accidents. Yun ngayon, ang tinitingnan namin kung ibababa na ba namin, bibigyan na ba namin ng speed limit, yung lalo-lalo na dito sa Central Business District. Ang isa sa mga recommendation is i-limit na namin ng mga 40 siguro, 35 kilometers per hour. Pag-uusapan pa namin. Okay. Mayor, sa mga nais pang humabol po na magbakasyon sa summer capital ng bansa, kamusta po ang status ng mga booking sa mga hotel sa lungsod? Punuan na po ba ang mga reservations ng mga ito? Kaya pa po ba magpa-reserve ng ating mga kababayan para at least sa bagong taon, nandyan sila? Well, pagdating sa mga 3-star, 4-star, 5-star, talagang halos puno na yung mga yan. In fact, sinasabi nga nila hanggang January 15, puno na nga sila. Pero marami pa naman tayong mga available na mga accommodations, lalo-lalo na yung mga Airbnb. Kailangan lang talaga yung siguraduhin nila na legitimate yung mga Airbnb na kasi marami nang loloko, mga scammers. At napansin namin na karamihan dito sa mga scammers based dito sa lugar ng Mindanao at Visayas and of course Metro Manila. Kaya importante sa mga nagpapabook na i-verify nila doon sa meron kaming legitimate na website, meron kaming website na malalaman nila, mababalidate nila kung legitimate yung accommodation facility bago talaga sila magbayad. At yung mga umaakyat dito sa siyudad ng Baguio, paalala lang na magdala ng jacket kasi talagang dumalamig na. Umaabot na kami ng 15 degrees at hopefully siguro by 2 weeks from now, pagdating ng January, baka bumaba na ng 14 degrees. So ang range ngayon ng temperatura namin is 15 degrees to 23 degrees. Almost consistent yan regularly every day. Alright, Mayor, may pahabol lang na tanong dito tungkol pa rin sa mga tourist spots natin dyan sa Baguio. May mga nagnanais na gawing 24/7 ang ilang mga tourist destinations po sa Baguio. Ano pong opinion nyo tungkol dito, Mayor? Well, konti niya, magandang panukala rin yan. Kaya lang meron din kaming curfew rin, starting from 2 o'clock hanggang 4 o'clock. So meron kaming window lang na almost 2 hours lang.
Kaya tingnan namin, pag-aralan namin mabuti kung paano ba yan, will it add value siguro sa tourism, pero in terms of safety naman siguro, titingnan natin mabuti para ibabalanse natin yan. Kailangan pag-usapan pa. Okay. Mayor, sa pagtawid ng bagong taon o sa New Year's Eve, magkakaroon po ba ng designated fireworks display ang lungsod? Ano po mga activities na inihanda ng lokal na pamahalaan para sa bisperas ng bagong taon na dapat abangan ng mga pupunta dyan sa Baguio? Another good question, Miss Chi. Unang-una, mahigpit kami dito talaga sa Baguio. Tulad dyan ng snow smoking. Ang no smoking dito, ang pagpapatupad namin sa smoking dito, pinaka-safest na lugar lang na pwede kang mag-smoke dito sa loob ng bahay mo. After that, wala na. Ganun lang kasimple ang implementation na no smoking dito. Tulad din yan ng firecrackers at fireworks, any type of fireworks. Talagang bawal. Meron kami ordinansa, bawal talaga. Mahigpit kami rito. Kaya authorized lang na mag-initiate ng fireworks dito our LGU, and meron kami authorized na mga CSOs and business establishments tulad ng SM, Manor, yung Baguio Country Club, yung Portabaga, at meron pang several CSOs naman ang pinapayagan namin. Other than that, bawal na rito sa siyudad ng Baguio. Alright, panghuli na lang po, Mayor, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nais pang humabol at magbakasyon sa Baguio City. Okay, unang-una po, ulitin ko po sa inyo, pag nakasakay ho kayo, light vehicles, pwede po kayong dumaan ng Cannon Road. Daan-daan lang sa Cannon Road. Kasi marami may mga pababa na ho dyan. Baka magkamali ho kayo, maninipis lang ho ang daan dyan. Kaya please be careful. At the same time, please observe yung speed limit po dyan ng mga 40 kilometers per hour. Huwag niyo po kalimutan na magdala po ng jacket ninyo dahil malamig na po sa Baguio. Ulitin ko po yung aming reminder pagdating sa COVID-19. Please, we are encouraging you to wear your face mask pag nandun po kayo sa crowded places. Ingat po kayo lagi sa Baguio. Huwag po kayo mag-alala. Generally po, napaka-tahimik at napaka-safe po na siyudad ng Baguio. Maayos na po yung ating hangin sa siyudad ng Baguio magmula noong 2019. So, ang aming pong bagong branding is Breathe Baguio. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at Happy New Year po, Baguio City Mayor Benji Magalong. Happy New Year, Yusek Edu and Miss Chi.